Karaniwan, bumibilis ang teknolohiya tulad ng cellphone, computer at internet pero hindi ang mga eroplano. Noong itigil ang Concorde noong 2003, bumagal ang komersyal na paglipad pero malapit na itong magbago. Hindi ginawa ang Lockheed Martin X-59 para mas mabilis sa Concorde, kundi para itama ang mga pagkakamali nito. Ang X-59 ay isang makabago at futuristikong eroplano, pero kung titingnan mo sa ilalim ng balat nito, may tinatago itong lihim. At ang lihim na ito ay maaaring magbago sa paraan ng paglalakbay ng mundo. Sobrang mahal ang pag-develop ng aerospace. Ang isang programa ng fighter jet tulad ng F-35 Lightning II ay umaabot na higit sa $1.7 trilyong ang kabuuang gastos at tumatagal ng 20 taon bago ma-develop. Walang sapat na budget o oras ang NASA. Dapat tapusin ang X-59 program sa halos $248 milyong para magkasya sa budget. Ang Lockheed Martin Skunk Works na gumawa ng SR-71 Blackbird at U-2 spy plane ay nagdesisyong gumamit muli ng piyesa mula sa retiradong military jets. Hindi na nila inimbento ulit ang gulong, ginamit na lang nila ito. Halimbawa, ang bagong landing gear system ay nangangailangan ng taon ng stress testing at certification. Sa halip, naglakad lang ang Lockheed engineers sa F-16 Fighting Falcon production line at kinuha ang subok at available na landing gear doon. Ang canopy ng cockpit ay galing sa T-38 Talon trainer jet, ang control stick mula sa F-117 Nighthawk stealth fighter at ang propulsion system ay dati na ring ginamit. Ang X-59 ay pinapagana ng isang General Electric F414 GE100 turbofan, isang variant ng makinang ginagamit sa FA-18 Super Hornet na siyang pangunahing eroplano ng US Navy. Kahit recycled ang pyesa, binabago pa rin ng hugis ng eroplano ang lahat. Ang eroplano ay 79 na talampakan ng haba at ang ilong nito ay 38 talampakan, mahigit isang katlo ng kabuuang haba. Ang malaking matulis na ilong ay ginawa para hiwain ng hangin at bawasan ng sonic boom. Pag-uusapan pa yan mamaya. Para maging aerodinamiko, di pwedeng maglagay ng bintana rito. Ang windshield ay nakakasira sa makinis na ibabaw, nagdadagdag ng drag at naaapektuhan ng hangin kaya inilagay ang piloto sa loob. Sa fighter jet, ang piloto ay nasa taas ng bubble canopy para sa 360 degree visibility. Sa komersyal na eroplano, ang cockpit ay nasa unahan. Sa X-59 ang piloto ay nakaupo sa likod ng fuselage, malayo sa ilong ng eroplano at lubusang nakasara. Kapag tumingin sila sa unahan, likod lang ng instrument panel at mahabang ilong ng eroplano ang makikita, walang salamin sa harap. Kaya ang tanong, paano mo ilalapag ang 22,000 pound na experimental jet na 272 milya kada oras kung hindi mo kita ang runway? Ito ang NASA. Tandaan, ang solusyon ay XVS o External Vision System, ang pinaka-advanced na instrumentong panglipad. Tinitingnan ng piloto ang 4K monitor sa dashboard, ngunit higit pa ito sa karaniwang camera feed. Ang mga kamera sa ilong at ilalim ng eroplano ang kumukuha ng tanawin na pinagsasama agad ng supercomputer para makalika ng perpektong tanawing parang bintana, pero masigit pa rito. Dahil digital ang imahe, pwedeng ilagay ng computer ang mahalagang datos gaya ng altitude, bilis, direksyon, at virtual na impormasyon direkta sa tanawin. May mga makukulay na kahon sa screen na nagmamarka sa runway. Hindi na kailangang tumingin ng piloto sa mga instrumento dahil lumulutang ang datos sa harap nila. Nagdadagdag ito ng bagong psikolehikal na hamon para sa piloto, ipinagkakatiwala nila ang kanilang buhay sa video feed. Kapag nagdilim o nag-freeze ang display, may ilang segundo lang ang piloto para tumingin sa mga bintana sa gilid o itigil ang paglapag. Patunay ng pagiging maaasahan ng makabagong teknolohiya sa paglipad ang pagpapalipad ng NASA ng supersonic jet na may tao kahit walang tanaw sa unahan. Bakit gagawa ng eroplano na walang bintana at 38 feet na ilong gayong bawal pa rin ng supersonic flight sa ibabaw ng lupa? Hindi ito bawal dahil sa bilis, kundi dahil sa shockwaves na nalilika. Para maintindihan, huwag isipin na walang laman ang impapawid. Kapag naglakad ka sa kwarto, malayan dumadaloy ang hangin at may oras ang molekula para umiwas. Ibang kilos ng jet na mas mabilis pa sa tunog. Naabutan nito ang hangin sa harap niya, pinipiga ito bago pa ito makaiwas. Habang nilalapitan ng eroplano ang Mach 1, ang bilis ng tunog, nasa 767 milya kada oras, hindi na agad nakakaiwas ang hangin. Naipon ito sa ilong at pakpak na bumubuo ng high pressure shockwave. Kapag nabasag ng jet, dalawang shockwave ang lumalabas, isa sa ilong, isa sa buntot. Dahil maikli at compact ang karamihan sa jet, nagsasama at bumababa sa lupa ang mga shockwave. Pagdating, tumatama ito bilang malakas na pulso ng enerhiya na tinatawag na N-wave. Biglang tumataas ang pressure, bumababa ng husto at tumataas ulit kaya nagkakaroon ng N na hugis. Sa pandinig, parang dalawang mabilis na putok ang tunog nito. Hindi lang basta ingay ito, kundi high energy shockwave din.
Ang boom ng Concorde ay kayang payanigin ang salamin ng mga skyscraper, magpatumba ng mga plato mula sa mga istante sa kusina at magpatunog ng mga car alarm sa buong mga kapitbahayan. Hindi lang ito simpleng paglipad, kundi pisikal na pag-atake sa mga nasa ibaba. Alam natin napaka-destruktibo nito. Bago ipinagbawal ang supersonic flight sa ibabaw ng lupa, sinubukan ito ng gobyerno ng US sa sarili nilang mamamayan. Noong 1964, tinanong ng Federal Aviation Administration kung kaya bang masanay ng mga Amerikano sa sonic booms. Inakala nila na kapag supersonic ng paglalakbay, mag-a-adjust din ang mga tao, gaya ng pag-a-adjust nila sa ingay ng tren o abalang highway. Para patunayan ito, inilunsad nila ang Operation Bongo 2 at pinili ang Oklahoma City bilang test subject. 6 na buwan araw-araw, 8 beses pinapalipad ng Air Force ang F-104 Starfighter jet sa supersonic na bilis sa ibabaw ng lungsod sa eksaktong oras. Layunin nitong gayahin ang hinaharap na laging may supersonic airliner na tumatawid sa bansa, ngunit nauwi ito sa kaguluhan. Hindi lang nakakainis ang mga sonic boom, nyanig nito ang mga paaralan, ginising ang mga sanggol at binitap ang plaster ng libu-libong bahay. Ang FAA ay nakatanggap ng higit sa 15,000 reklamo tungkol sa ingay at hindi lang basta ito mga reklamo. Mahigit 4,600 reklamo ng pinsala ang isinampa dahil sa nabasag na bintana at nasirang estruktura. Iniulat ng mga magsasaka na natakot ang manok nila at tumigil sa pangitlog. Sinabi ng mga construction worker na delikado ang biglaang mga pagsabog ng tunog sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Malinaw ang epekto sa pag-iisip, pag-aalala, puyat at laging tensyon habang hinihintay ang susunod na malakas na tunog. Pinatunayan na eksperimento na hindi gumagana ang N-wave sa mga lugar na may kabihasnan. Ang kabiguang iyon ang direktang nagresulta sa patakaran noong 1973 na nagbawal ng supersonic na paglipad sa ibabaw ng lupa ng US at ang pagbabawal na iyon ang tuluyang at patigil sa modelo ng negosyo ng Concorde. Kayang lumipad ng Concorde sa Mach 2.04 pero kapag lagpas sa baybayin ng Europa at US, kailangan itong bumagal sa ilalim ng bilis ng tunog na naging dahilan ng pagkasira ng ekonomiya nito. Ang mga supersonic na makina ay ginawa para sa mabilisang paglipad, ngunit kapag pinabagal mo ang mga ito, sobrang dami ng gasolina ang nauubos nila para lang makasabay sa normal na bilis para lang gumana ito. Sobrang taas ng pamasahe ng airlines, umaabot ng $12,000 round trip. Kakaunti lang ang gustong magbayad ng ganito para makatipid ng 3 oras. Sa 50 taon limitado ang aerospace engineer sa tuntuning, di kayang lampasan ang pisika kahit gumawa ng mas mabilis na makina hanggang sa X-59. Nagsimula ang proyekto sa tanong, pwede bang baguhin ang hugis ng eroplano para hindi magsanib ang shockwave? Bumamit ang NASA engineers ng supercomputer para isimulate ang galaw ng bilyon-bilyong molekula ng hangin. Sinubukan nila ang libu-libong hugis para pigilan ang N-wave sa karaniwang eroplano. Ang pakpak, cockpit, canopy at buntot ay gumagawa ng kanya-kanyang shockwaves na nagsisiksikan. Sa X-59 hinubog ang katawan ng eroplano para kontrolin ang mga alon na ito. Ipinapadala nito ang ilan sa mga iyon pataas sa stratosphere at ang iba naman pababa sa lupa, sa maingat na planadong mga anggulo. Ang mga shockwave ay pinahahaba sa kahabaan ng eroplano at tinatabingi kaya hindi nagsasama. Sa halip na matalim na tuktok, magkakahiwalay ang mga alon. Pagdating nila sa lupa, naging banayad na gumulong na alon sila. Sa graph, ang sonic boom ay parang matalim na kidlat. Ang bagong alon ay parang makinis na burol at malaki ang pagkakaiba nito sa pandinig ng tao. Upang gawing tahimik ang X-59, kinailangang muling pag-isipan ng mga inhinyero ang lahat tungkol sa makina. Ang makina ng F-18 ay nasa ibabaw ng eroplano para mabawasan ang ingay sa karamihan ng jet. Sumisigaw ang engine intake habang humihiwa sa hangin ang talim ng turbina, lumilika ng matinis na ugong. Sa X-59, ang pagkakabit ng makina sa ibabaw ay napapaintulot sa katawan ng eroplano na harangan ang tunog na iyon para hindi makarating sa lupa. Pero may kapalit ang pagkakabit ng makina sa ibabaw. Ang hangin sa ibabaw ng mga pakpak ay magaspang at magulo at hindi talaga gusto ng mga jet ang magaspang na hangin. Maaring magdulot ito ng compressor stall kung saan para nasasakal at namamatay ang makina. Kaya nagdagdag ang mga inhinyero ng sistema ng mga vanes at ducts para gawin maayos ang daloy ng hangin. Kaya napapatakbo ng ligtas ang makina ng F-18. Kahit hindi ito ang orihinal na disenyo para dito. Hindi lang aerodynamics ang hamon. Ang paglipad sa Mach 1.4 ay nagdudulot din ng friksyon. Ang X-59 ay lumilipad sa 55,000 talampakan kung saan ang hangin ay nasa -70 degrees Fahrenheit. Uminit ang balat ng eroplano dahil sa banggaan ng mga molekula ng hangin sa ilong at gilid ng pakpak kaya umaabot sa higit 70 degrees Fahrenheit ang ibabaw. Yung pagkakaiba sa temperatura ang dahilan ng paglawak ng metal sa eroplano. Sa karaniwang eroplano, hindi ito problema. Sa X-59, mahalaga na ang hugis ng eroplano lang ang dahilan kaya nakokontrol ang sonic boom. Maaring ito rin ang magdulot ng problema sa proyekto.
Kahit maliit na baluktot sa ilong ng eroplano ay pwedeng magdulot ng buong sonic boom. Kaya ginawang lumalawak ang estruktura ng X-59 habang lumilipad nang hindi nawawala ang tamang hugis. Gumamit sila ng advanced composite at aluminium alloy na matibay sa temperature changes at ginawang cooling system ang fuel system. Ang jet fuel ay dumadaan sa heat exchanger sa pakpak, sumisipsip ng init mula sa eroplano bago pumasok sa makina. Ang fuel ay nagsisilbing coolant, pinipigilan itong mag-warp ang eroplano at sinusunog para sa propulsion. Ang X-59 ang sagot sa 50 taong problema. Ang Quest Mission Quiet Supersonic Technology ay ang opisyal na pangalan ng proyekto. Lumilipad na ang X-59 sa California High Desert para sa paunang flight test. Pero ano nga ba ang tunay na misyon? Malapit nang ilabas ang eroplano mula sa disyerto at isulat sa kasaysayan. Gagawa ang NASA ng community testing kung saan paliliparin nila ang supersonic jet sa ibabaw ng mga karaniwang bayan sa Amerika, isang bagay na hindi pa nagawa. Pipiliin ang ilang komunidad sa US na may magkakaibang heograpiya at klima. Kailangang obserbahan ng NASA ang sonic boom sa mamasa-masang Florida, tuyong Arizona at malamig at siksik na hangin ng Midwest. Dito papasok ang publiko. Magpaparehistro ang mga residenteng nadaanan ng eroplano para sa pag-aaral. Hindi na kailangan ng sensor dahil sila na mismo ang sensor gamit ang smartphone app ng NASA. Nilipad ang X-59 ng mahigit Mach 1.4 sa lupa, tuloy lang ang mga tao sa araw-araw, naglalakad ng aso, nagtatrabaho o natutulog. Pagkatapos mismo ng pagdaan, tatanungin ng app kung may narinig silang ingay at kung oo, papapiliin sila kung gaano ito kalakas. Pinakamahalaga ang karanasan ng tao. Makina ang sumusukat ng tunog, pero tao lang ang makakapagsabi kung ito'y nakakaabala, nakakagulat o natitiis. Layunin ng NASA na patunayan kung kaya ng tao ang banayad na tunog. Kapag maganda ang datos, isusumite ito sa FAA at International Civil Aviation Organization. Sabi nila, luma na ang speed limit, dapat gawing noise limit. Masusing nakabantay ang industriya dahil maaaring sumabog ang merkado kapag nagbago ang patakaran. Ang pangunahing kandidato, Boom Supersonic. Gumagawa sila ng Overture, isang commercial airliner na kayang lumipad sa Mach 1.7 at may pre-orders mula United, American at Japan Airlines. Naghahanda na ang pabrika nila sa Greensboro, North Carolina para sa paggawa ng mga jet pero napipigilan pa ang business model ng Boom. Kung walang regulatory breakthrough ng X-59 Supersonic, lang makakalipad ang Overture sa ibabaw ng dagat. Makakalipad ito mula New York papuntang London sa loob ng 3.5 oras, pero kailangan itong bumagal sa subsonic na bilis kapag lilipad mula Seattle papuntang Miami o Tokyo papuntang Paris. Kapag nagtagumpay ang X-59, magbubukas ang mapa ng Boom at posible na ang mga rutang panglupa. Mababawasan ang biyahe mula Los Angeles papuntang New York mula 5 oras hanggang 2.5 oras. Mawawala na ang hadlang na pumigil sa supersonic na paglipad sa ibabaw ng lupa, pero may isang malaking balakid na nakaharang, ang bilis ay may kapalit, at sa 2026 ang kapalit na iyon ay carbon. Mas mataas ang konsumo ng gasolina ng supersonic na makina kada pasahero kaysa sa pinaka-epektibong eroplano sa mundong naghahangad ng net zero. Ang fleet ng jet na matakaw sa gasolina ay magastos at PR disaster, kaya nakasalalay sa Sustainable Aviation Fuel (SAF) ang kinabukasan ng supersonic na paglipad. Biofuel ito mula sa mantika, basurang agrikultural o carbon sa hangin. Katulad ng jet fuel pero kayang magbawas ng hanggang 80% ng carbon emissions. Ang makina ng X-59 ay compatible na sa SAF. Dinisenyo ng Boom Supersonic ang Overture para gumana sa 100% SAF simula pa lang. Simple lang ang punto. Oo, mas maraming gasolina ang jet pero malinis naman ito. Pero may isa pang banta sa itaas ng X-59 at ang mga susunod na airliner ay lilipad sa 60,000 talampakan mas mataas sa normal na air traffic. Mas manipis at marupok ang hangin dito sa itaas. Ang emisyon ng nitrogen oxides at water vapor sa taas na ito ay pwedeng makasira sa ozone layer. May babala na maaring lumala ang epekto ng aviation sa ozone dahil sa fleet ng supersonic jet. Nagtatrabaho ang mga ininyero sa lean burn engines para bawasan ang nitrogen oxides, pero malaking hamon pa rin ito. Hindi lang ingay ang sinusubok ng X-59, pati rin ang atmosfera. Kasabay ng mga sensor sa himpapawid, susubaybayan ng ground sensor kung ano ang ginagawa ng exhaust sa upper layer ng hangin. Nakatuon ang NASA sa negosyo. Ang Pentagon ay may ibang layunin. Ang stealth technology gaya ng sa F-22 at F-35 ay hindi lang tungkol sa pagiging invisible sa radar, mahalaga rin ang visual at auditory stealth. Ang jet na kaya mag-supersonic ng walang ingay ay malaking tactical na pagbabago. Ngayon, kapag tatawid ng bansa ang fighter jet para salubungin ang banta, pipili ito sa pagitan ng bilis o stealth. Kung mag-supersonic ito, ang sonic boom ay mag-aanunsyo ng presensya nito sa lahat ng nasa loob ng 50 milya. Ang low boom na teknolohiya ay nagbibigay daan sa acoustic stealth.
Ang hinaharap na interceptor ay kayang tumawid sa kalaban sa Mach 1.5 at sa lupa, mahina at malabong ugong lang ang maririnig. Wala ng oras ang depensa ng kalaban para tumugon. Ang X-59 ay hindi lang supersonic flight, kundi nagbibigay din ng datos para sa mas mabilis na teknolohiya. Ang supersonic ay Mach 1 hanggang Mach 5, habang ang hypersonic ay Mach 5 pataas. Parang biyahe mula New York papuntang Tokyo sa 90 minuto mas matindi ang init at shockwaves ng hypersonic kaysa supersonic na paglipad. Ang mga aral sa thermal at noise control mula sa X-59 ay hakbang patungo sa suborbital na hinaharap. Kapag nalagpasan ang Mach 1.4, posibleng maabot ang Mach 5. Ang aerospace ay nasa mahalagang yugto. Sa nakalipas na 20 taon, mas mabagal ang progreso kaysa dati. Pinakita ng Concorde ang kakayahan ng bilis, ngunit marami itong kapintasan. Pinatunayan ng X-59 na pwedeng pagsabayin ang bilis at katahimikan. Sa susunod na 3 taon ay ang tunay na pagsubok. Ang mga flight test sa California ang kukuha ng konkretong datos, habang ang paglipad sa komunidad ay kukuha ng psikolehikal na datos. Ano ang kalalabasan? Hindi lang mabilis ang eroplano, maaring baguhin ng X-59 ang paraan ng pamumuhay at pagtatrabaho ng tao. Sa mahaba nitong ilong at walang bintanang cockpit, hindi ito karaniwang eroplano. Habang papunta sa runway sa Palmdale, handa ng paandarin ng F-18 Afterburner. Isinusulong nito ang buong industriya, bagay na hindi nagawa ng commercial aviation sa loob ng ilang dekada, at ipinapahiwatig na bumalik na ang supersonic flight. Tingnan ang World War III Doomsday Airplane E-6 Mercury o i-click ang video na ito.